Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ko sa International Evangelical Church of Alabang at maging sa mga kaibigan natin sa iba't ibang panig ng ating pong mundo. Kasama natin sa ating partners in prayer ngayong araw, February 2, 2021. Ito po ang ating ika-41st episode, ating bagong season sa panahong ito. Muli po, ito po ang inyong and assimilate. At kasama ko po giting at masang kapatid na Jojo Mahinan. Kasama ko po ang ating kapatid na si Jojo Mahinan para po sa ating FSL interpreter. Hello, Deaf Ministry. Salamat sa inyo. At mula po sa aking pamilya, mula po sa aking asawa, Sister Dong, ang aking mga anak na si Joshua at si Maru ay binabati po namin kayo na magandang hapon. At binabati natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar mula po sa Muntinlupa, Poblacion Proper at Housing, Putatan, Bayanan, Sukat, Ayala Alabang, at sa Las Piñas, TS Cruz, Pilar, Moonwalk, BF Resort, Pamplona, Talon. Sa Cavite naman po, sa Bacoor, Dasmariñas, Imus, Rosario, at sa iba pang lugar. At sa Parañaque naman po ay sa Port Estate, Remanville, BF Homes. Mga kapatid natin sa Makati, Ortigas, Pasig, at yung pong nasa down south, ang mga taga Laguna sa South Plains at Platero, Binyan. Maging mga kapatid natin sa Quezon City, Malate at lahat sa mga kasama natin sa ating FB livestream PIP. Muli po ito ang ating ka-41st episode at salamat po sa teknolohiya ng internet na tayo nagkakasama-sama. At salamat sa kanyang patnubay at patuloy ko po kayong tinatawagan mga kapatid natin sa PIP na mag-join na kayo. At ang ating pong PIP ay kabibilangan ng ating pong praises to God, devotion, prayer for the pandemic, prayer for our focused families, prayer for your requests, at birthday greetings. At kasama na po natin sa ating gawain ngayong hapon ang mga sumusunod nating kapatid. Kapatid na Ding Veloso, she's praying with us. Elaine Pineda, we are watching now, sabi niya. Jonaline de la Cruz Toledo, she's watching with us. Kapatid na Chona Taha, sabi niya magandang hapon. At talaga namang sumisigaw, may exclamation point pa. At si Maki Marasigan, good afternoon po, Pastor Robert, Jojo, and everyone. Good afternoon din sa inyo. Si Ato Presi, ang ating galactic ninang mula sa South Plains sa Binyan, sabi niya, hello Pastor Robert and Jojo, magandang hapon po. Ang kapatid ng Nilda Alinio, nasa Imus, Cavite pa, sabi niya, good afternoon everyone. Ang kapatid na Christina Kubakub, nandyan sa poblasyon na Muntinlupa, mapagpalang hapon po sa lahat. Mapagpalang hapon naman. Si Mary Grace Yanga, good afternoon everyone. Si Romel Cayetano, sabi niya, amen. Yes, amen to the Lord. At pinusuan tayo ni Christina Kubakub. Elaine Pineda, muli sabi niya, good afternoon. Hello, good afternoon, Pastor Robert and Jojo. God bless more. Yes, praise God.
At muli si Mary Grace Yanga, sabi niya, Amen. Ang Pastor Buboy at Ate Mili, ang ating talaga namang napakasipag na couple sa mga gawain ng Panginoon. Magandang hapon sa lahat at sa inyo, Pastor Robert at Brother Jojo, listening while driving sa Aika YouTube channel. Salamat Ate Mili at Pastor Buboy. At kahit alam namin na kayo ay nasa kalagitnaan ng pagdalamhati dahil sa pagkamatay po ni Tita Virginia Aragones Araneta, ay kayo ay patuloy sa gawain ng Diyos at ang inyong presensya sa inyong pamilya ay tunay na kagalakan at malaking tulong upang sila ay maasikaso. Kaya po mag-ingat kayo kung ano man ang inyong ginagawa ay kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Ang Ate Susan, Nanay Susan, nako, mula pa sa Bacoor at kasama si Tatay Johnny ko, nako, miss na miss ko na kayo. A blessed Tuesday everyone po sa inyo, Pastor Robert and Brother Jojo, and to all PIP viewers, praying and heart. Si Joby Escania sa Kupang, magandang hapon po Pastor at Brother Jojo, God bless po sa inyong lahat. Ang ating Marlene Quinones ng Bayanan, to God be the glory, ang sabi niya. Yes, to God be the glory for PIP. Amen. Salamat sa mga kapatid na kasama natin ngayon at ang iba ay makahabol na rin at makasama pa rin natin. At sa ating pagpapatuloy, binabati natin mga kapatid natin ng mga frontliners na patuloy na nagsusimikap, tinatayang kanilang mga buhay, naglilingkod sa Diyos at sa bayan. Ang ating pong mga doktor, tulad nila Doc Iris Tanchuling, Doc Rosmin Balbido, Doc Giro Tanyoka, ang pamangking ko pong si Doc Fidel Ballesteros, ang ating pong mga nurses, Meg Tino Castañeda, nasa Amerika, ang ating pong mga nurses din, si Nap at Til Pempenya, nasa Australia, ang ating pong rad technician, Miggy Abelgas, nasa Lipa, Batangas. Iba pa nating frontliners, ang ating medtech, si Erica Bracewell Torres at DCMM Radio staff, Paulo Abelgas at DCRH staff, Pastor Eddie Lucas, ang Pastor Jimboy po nasa Bohol bilang pong traffic enforcer. At ang ating pong Ate Ritzel Pagaduan, isang bank manager sa Land Bank, ang ating pong mga BPO workers, call center, Sharia Espino de la Peña at Roda May del Mundo. Ang ating Noli ay patuloy nagtatrabaho sa SLEX Shell. Ang kapatid na si Ann Garcia nasa food industry. Ang ating Presi bilang homeowners president ay naglilingkod sa kanyang mga kapitbahay. At siyempre ang ating mga frontliners sa ating simbahan, ang Ate Carol Abelgas, finance officer natin, at ang Kuya Henry Divina Gracia, ang ating administrator. Binabati rin natin ang ating mga, siyempre, ang ating pong mga pastor sa panguna po ng ating senior pastor, Pastor Jonathan Patadlas, na kanyang may bahay, Ate Marie. Say hello ko na rin po sa kanilang mga anak, si JJ at si Mercy Marie. At ang Pastor Buboy Espino at ang Ate Mili. Kasama rin po ang ating mga area shepherds na binabati ko, Pastor Eddie Lucas, Pastor George Concepcion ng Muntinlupa, Ate Presi sa Binyan, Laguna, Ate Chona sa Kupang, Muntinlupa, at si Ate Carol sa Las Piñas at lugar ng Cavite at Parañaque. Binabati rin natin ang ating mga pastor sa pangunguna sa Deaf Ministry, sa pangunguna po ni Pastora Brenda at Raymond Mahinan at ang kapatid na Jojo Mahinan, kasama nila sa kanilang gawain sa Deaf Ministry, ang Pastor Bong Chonataha at Pastor Rick Bermeo. Pinapaabot ko rin po ang ating pagbati mula po sa ating Board of Trustees, ang ating Tita Cathy Albaro, Fiscal Ferdy Palafox, Engineer Bong Laurel, Kuya Butch Escobar, Ate Joy Menjola, Kuya Celso Garcia at Mami Rax Escobar. Muli po ang ating PIP ay nasa ika-41st episode. Ito po ay kapalolooban ng ating praises to God, devotion, prayer for the pandemic, prayer for the Focus family, prayer for your request, at
greetings ng ating mga birthdays and anniversary. Kung meron pa tayong ibang mga kanakasama na mini-comment, ay pwede natin basahin, Jo. Magandang hapon po, Icon, sabi ni Ate Marlene Peñones. Magandang hapon, Pastor Robert and Brother Jojo, kay Ate Marlene pa rin galing. Ang Ate Risa Batoon ay kasama na natin, sabi niya, good PM po, SW sa lahat. Hanggang PM po sa lahat. Yan pala ang ibig sabihin. No? Amen. At para po sa ating ilang mga praises, patuloy po tayong nagpapasalamat sa Diyos na kahit po lockdown ay meron pa rin tayong pagkakataon na magkasama-sama online via internet. At salamat sa kabutihan ng Diyos na malaya tayong nakakapanalangin, nag-aaral ng kanyang salita, at nakakapagpatuloy sa gawain ng simbahan. Salamat at meron tayong internet at mga gadgets. Salamat at nagpapatuloy ang ating mga gawain. Meron tayong PIP, Zoom prayer meeting, devotion and prayer, children's hour, Bible study, music from the heart, worship service, Sunday school at deaf community service. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pangalan ng ating simbahan, sa patuloy po ninyong katapatan, sa pagbibigay ng inyong mga tithes and offerings. Patuloy po tayo sa pagbibigay. Hindi po hadlang ang kahirapan ng ating sitwasyon ngayon upang maging tapat tayo sa pagbabalik sa Diyos ng kanyang kabutihan sa atin. Alam ko po na pagpapalain tayo ng Diyos sa ating mga katapatan. Nagpapasalamat po tayo ang ating simbahan sa nakaraang pong relief distribution mission sa Kupang at Kupang Muntinlupa noong Friday, January 29, para sa 15 families at sa Lasam, Cagayan noong Sunday, January 31 para sa 180 families. Nagpapasalamat po tayo sa nakatuwang natin na simbahan, ang Mount Pleasant Baptist Church ng Vancouver, Canada, na nagmagandang loob na makipag-partner sa atin sa relief operation na ito. Sila po ay nag-donate ng 118,000 pesos para magamit sa relief operation. Purihin po ang Panginoon. Purihin din po ang Panginoon sa successful celebration ng 2021 National Bible Month. Sa pagdiriwang po ng lungsod ng Muntinlupa, ang inyo pong lingkod ay naging kabahagi bilang isa po sa nanalangin para sa 7 Pillars of Society na ipinalabas po sa FB page ng Siyudad ng Muntinlupa. Muli po, praises pa rin mula sa ating kapatid na Ate Eunice Tunjala. Ang kanila pong EMES baking supplies ay matatagpuan sa Purok 5 ng Sukat ay binuksan kahapon at ang inyo pong lingkod ay naging taga-panalangin ng pagbubukas ng business na ito. Patuloy nagpapasalamat si Kuya Rick at Ate Brenda ng Celebrity Recovery para sa kanilang gawain sa Silvercrest. At patuloy ako nagpapasalamat sa mga kapatid na nag-donate upang makabili ako ng laptop na nagagamit ko sa ating gawain sa Panginoon via online. Ang pamilya ng Ate Irene Mansinon ay patuloy nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa kanilang hanap buhay. Na kahit maraming challenges, ay patuloy nilang naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Maraming tumatakilik sa kanilang mga produktong sombrero at nakapagbebenta sila ng mga tela. At praises pa rin sa laban natin sa COVID-19, meron na po tayong 487,574 recoveries sa biktima ng mga COVID-19. Salamat sa ating pamahalaan na gumagawa ng kanila pong dapat gawin upang tayo makaligtas sa pandemyang ito. Mamaya po ay patuloy nating ipapanalangin ang ating karanasan sa pandemya. Meron pa po bang dagdag, Jo, na mga kasama natin? Ang sabi ng Ate Mili, magandang hapon po sa inyo. Amen. Magandang hapon, Ate Mili. Sabi ni Joby Scanian, amen po, with praying hands. To God be the glory, sabi pa rin niya. Sabi pa rin ni Joby.
Ang ating Medita Martin, sabi niya, good afternoon po. Amen. At patuloy ko po kayong inaanyayahan, makijoin kayo sa akin sa ating Parties and Prayer. Tayo po ay dadako na sa ating opening song. Makakasama po natin ang kapatid na Shermay Espino para sa kanyang awit na Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow, and now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Praise God. Salamat, Shermay, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng iyong magandang awitin, ang Worthy is the Lamb, na nagpapatunay lamang ng ating Panginoon ay karapat-dapat na papurihan dahil sa kanyang kabutihan
sa ating lahat. Tayo saglit na manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli binigyan mo kami ng pagkakataon bilang magkakasama sa Partners in Prayer na dumulog sa iyo, magpuri, magpasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay sa nakalipas na mga araw. Salamat sa mga kapatid kong kasama ngayon. Salamat buhay. Salamat sa kanilang pakikiisa sa panalangin na nagpapatunay, Panginoon, na nung sinabi mo sa iyong salita na kung may dalawa o higit pa na nagtitipon sa iyong pangalan, naroroon ka. Kahit kami, Panginoon, ay magkakalayo, alam namin ang presensya ay nasa aming mga buhay. At kami po ay dumudulog sa iyo. Kung kami po ay may mga kasalanan na hindi po karapat-dapat kami na dumulog sa iyo, kami po ay iyong patawarin na pakalinisin. Gawin mo kaming karapat-dapat sa gawain ito. At dinadalangin ko ang iyong paghipo sa bawat buhay na kasama namin ngayon, mga naaabot ng aming broadcast na ito, aming dalangin na tunay ng Santong Espiritu ay magbiniryo sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpapatuloy tayo sa ating devotion sa araw na ito. Magandang hapong muli sa ating lahat. Natapos po na natin ang ating buwan ng January o Enero. Ang bilis lang po isang pilis na naman po ng kalendaryo ang nalagas at tayo ay nasa bagong pahina na. At sa nakaraang pong buwan ay tingnan natin kung ano ang pwede nating direksyon para sa magandang pagsimula ng 2021. Ngayong araw o sa buwan ng Pebrero, na lalo natin pong kilala bilang Love Month, ay tutunghay tayo sa iba't ibang aspeto ng pag-ibig na inilalarawan sa banal na kasulatan sa buong buwan ng Pebrero. At siyempre po bilang pasimula, tunghayan po natin ang pag-ibig ng Diyos. At gagawin po nating batayan ng ating mensahe o devotion sa umagang ito, ang ating pinakakilalang verses, ating memoryadong verse sa Bible. Ito po yung John 3:16. At himukin ko po kayo, sabay-sabay nating bigkasin kung inyo pong sa ulado. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa Tagalog pa, ito po ang pagkakasalin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen to that. Isang pinakapuso ng talata sa buong Biblia, John 3:16. Sa pagtalakay po natin ito, sa magbabahagi ko po, 4 na bagay po ang ating titingnan. Una po, tunghayan natin ang nagbigay ng pag-ibig. The giver of love, God Himself. God loves you. Mahal ka ng Panginoon. The giver of this love is no other than the Creator of heaven and earth. The God Almighty, the owner of us all, the faithful and true, the everlasting Father, the God who is omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful, and omnipresent, always present. Yan po ang Diyos na nagmahal sa atin. Pinakadakila sa lahat, pinakamabuti sa lahat, pinakamapagmahal sa lahat. Sabi ng Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Yung everlasting po, sabi diyan ay iba pong sali yan ay forever. Kaya po kay Lord may forever ang pag-ibig. At napakabuti po ng Panginoon na ito, sapagkat kilalang-kilala niya tayo, alam na alam niya ang pinaka masama nating buhay, pero pinakamahal pa rin niya po natin. Sabi nga po ng isang kilalang ebanghelista, sabi niya, He knows us best, but He loves us most.
purihin ang Panginoon. Sabi sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord because He is good, because His love, His faithful love, endures forever. Amen. Laging may forever ang pag-ibig kay Lord. So, we've studied the giver. Now, the gainers. Sino po ba ang nakinabang? Sino ang nag-gain ng pag-ibig na to? Alam po ninyo, sino po ang nagtamasa ng pakinabang ng pag-ibig ng Diyos? Lahat po tayo. Lahat po tayo. We gain the love of God. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Ang sabi po sa Romans 5:8, but God commends His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Napakaganda pong isipin no na nung tayo po sa panahon na tayo ay tumalikod sa Diyos, nung tayo po ay nagwawala, nung tayo po ay hindi nagmamahal sa Diyos, tayo po ay masuwayin, makasalanan, minahal na tayo ng Diyos. What more? Kung tayo ngayon ay mananampalataya sa Kanya at nagmamahal sa Kanya, mas todong pag-ibig pa ang ating mararanasan sa Kanya. Sabi, but God is so rich in mercy and He loves us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that we have been saved. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. Talaga pong mahal na mahal tayo ng Panginoon. Patay daw tayo sa kasalanan. And yet, binuhay niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Sabi ng 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us. Gusto ko yung word na lavish on us eh. Ibig po ng lavish yung binigay sa atin. At sabi nga po ng isa kong kaibigang pastor, yung lavish lavish na pagmamahal ang ibinigay ng Panginoon. Sobra-sobra. At sabi rito, dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, we are called children of God. And that is what we are. We are children of God. So the giver, God, the gainer, all of us, every one of us. And now what is the gesture? Ano ba yung gesture o yung akto o yung kilos ng pag-ibig ng Panginoon? Alam po ninyo, walang hihigit sa ginawa ng Panginoon para ipakita ang pag-ibig sa atin. Dahil yung pag-ibig pong yan ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Jesus was the offering for us to gain our salvation. Giving His Son as an offering to pay all our sins. Jesus is the perfect sacrifice. Sabi ng 1 John 4:9-10, in this was manifested the love of God toward us, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ang sabi pa ng 1 Corinthians 15:3, for I delivered to you as of this first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Tunay po, sa pamagitan po ng pag-ibig ng Diyos, siya po ay nag-alay ng kanyang anak, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. At ano po ang naging resulta? Ika-4, the grand result of the love of the giver. So we will have eternal life.
yung pag-ibig po ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan at bayaran ng ating mga kasalanan, ang resulta po nito ay meron tayong buhay na walang hanggan. The result of His love is our eternal life. We will no longer perish. We will have a place in heaven. We are free from condemnation. Sabi ng Romans 8:1, we will be forever in the presence of God to worship Him with the host of angels. Napakaganda pong talata sa Romans 8:35, 37 to 38. Can anything ever separate us from the love of God, from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted or hungry, or destitute or in danger, or threatened with death? No. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And I am convinced that nothing can separate us from the love of God, from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Forever po ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. He is the giver. We are the gainers. And the gesture is to the death of Jesus Christ. And the grand result, eternal life. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso. Dadako na po tayo sa ating panalangin para sa pandemya. At alam po natin, meron po tayong 5 items na ipinagdarasal. Ang Pangulong Duterte, 10 ng kanyang mga kasamahan sa gabinete. Ang people in charge, yan po na yung mga interagency task force, kasama na yung mga local LGUs na nag-i-implement ng mga gawain para makaligtas tayo sa pandemya. Ang mga personnel, ibig sabihin mga frontliners, kasama na po dyan ang mga doktor, nurses, at iba pang mga medical frontliners at mga essential workers. Yung mga pasyente po, ito po yung mga naapektuhan ng COVID-19. Sa kasalukuyan po, merong 527,272 na mga confirmed cases at 28,891 dyan ay mga active cases. Pero salamat sa Panginoon, ang ating recoveries ay 487,574. At nalulungkot po tayo sa 10,807 na nasawi. Patuloy nating ipanalangin ang mga nagdadalamhating ito. And of course, we will pray for the entire Filipino people na tayo po ay makaligtas sa COVID-19 at iba't ibang sektor ng ating lipunan, kasama na po ang ating ekonomiya at ang mga taong magkaroon ng disiplina. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at maari naming ilulog sa inyo ang aming kalagayan sa pandemyang ito. Ang epekto ng COVID-19, patuloy naming dinadalangin ng aming presidente sa kanyang pangunguna sa mga desisyon na dapat gawin upang maligtas kami sa COVID-19. Samahan nawa siya ng mga mahuhusay na gabinete na babalangkas ng mga hakbang para dito. Dalangin namin ang people in charge, ang local government officials, mula gobernador, mayor, barangay captains, kanilang mga kasamahan, ang interagency task force, ang chief implementers, ang mga department ng sangay ng pamahalaan, ay tulungan mo upang magkaisa sila na maisulong ang mga mabubuting hakbang ng paglaban sa pandemya.
Ang aming mga personnel, mga medical workers, essential workers, tulungan mo sila at samahan na kahit sila'y napapagod ay magpursige pa rin na tumulong sa mga taong naapektuhan ng COVID-19. Bigyan mo sila ng kalakasan, talino at wag na silang mahawa at wala nang mamatay sa kanila. Dalangin namin ng mga pasyente na naapektuhan, patuloy mo silang pagalingin at tulungan na makaraos at makasalba sa infeksyon ng virus. Dalangin namin ang mga nakarecover, na sila'y magpatuloy na makarecover, maging malakas, at yung pong mga namatayan, ang pamilya, ay aliwin mo po sila. At patuloy kaming dumadalangin sa lahat ng mga Pilipino na maging cooperative sa mga hakbang ng pamahalaan, magkaroon ng disiplina, ang aming ekonomiya ay muling makabangon at magkaroon ng magandang trabaho ang mga nawalan at ang mga negosyo ay sumiglang muli. So Lord, salamat sa inyong patuloy na tulong sa amin sa paglaban sa COVID-19 pandemic na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron pa tayong mga ibang kasama dyan na may mga comments at pagbate, ating tignan kung meron mga dagdag na prayer request na maisasama na rin natin. Sabi ni Maria Irma Aquino, good afternoon, blessed new month. Ang ating senior pastor, Pastor Jonathan Patadlas, had a blessed prayer time, everyone. Thank you, Pastor Jonathan. Ang kapatid na Israel Bombasi, si Kumparing Rael, praise be to God. Salamat po sa inyo. Thank you for joining, pare. Ang ating Rachel Brenda Torres, interceding with everyone. God bless partners in prayer. Thank you, Ate Brenda. Maki Marasigan, beautiful worship song. Amen. Agree. Ang Ate Irene Mansenon, lasam tela per kilo. Per request daw po sa asawa ni Imelda Manalili na si Lito Manalili sa kanyang karamdaman. Opo, kasama po siya sa ating listahang ipapanalangin ngayong araw. Mariling Quiñones, prayer for Lerma Pornobe sa sakit na cancer sa bukol. Yan. Okay po. Ate Marlene, sige po, salamat po. Patuloy natin siyang pananalangin. Unahin po natin ipanalangin ang ating focus family. Apat po itong pamilya. Dueñas, si Melita Dueñas at si Stephen Dueñas. Ang D family, si JR, JB, JT, kasama ang kanilang inang si Ate Gian. At ang Elbow family, si Patrick, si SP, si Erica, si Patricia at si Ezekiel Patrick. Tayo po ay manalangin para sa mga kapatid nating ito, sa mga pamilyang ito. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa mga kapatid naming ito, si Melita Dueñas, Stephen Dueñas. Kayo ang tumulong sa kanilang mga pangailangan at patuloy na iligtas sa COVID-19. Ang D family, JR, JB, JT, kasama si Ate Gia ng kanilang ina, we pray for wisdom sa kanilang mga desisyon sa buhay na nawa ay patuloy nilang madama ang iyong kalooban sa lahat ng kanilang gagawin. Aming dalangin ang kanilang negosyo, ang Laguna Southwoods product. Dalangin namin ang pamilya Elbo, Patrick, SP, Erica, Patricia at Ezekiel. Salamat sa magbuti mong pagkilos sa kanilang buhay ng kanilang pong bubong na nasira ay nagawa na. Patuloy mong patnubayan ang pamilyang ito. Alam po namin ang mga dinadaanan nila ng mga pagsubok bilang mga persons with disability, pero naniniwala kami na sapat ang iyong biyaya sa kanila. Salamat na hindi mo sila pababayaan. Lord, kupkupin po ang mga pamilyang ito na aming binanggit. Saan man sila naroroon ay patnubayan mo sila, abutin mo sila yung mapagpalang kamay. Kung ano man ang kanilang mga hamon sa buhay, tulungan mo sila na makaraos
at madama nila ang pag-ibig mo sa bawat sandali. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magkasama-sama na po tayo sa ating pananalangin para sa mga prayer request na binanggit sa atin, mga pinadala, tinext o minessage, at mga prayer request na nalaman din po natin sa iba't ibang kaparaanan. Kaya po sa inyong lugar, sa kalagitnaan ng katahimikan, pag binanggit ko po ang mga prayer request ay samahan niyo po kung idulog ito sa Panginoon. Ipanalangin po natin ang mga kapatiran natin na may sakit at nagpapagamot, ang Mami Rax Escobar, Ray Ruiz, Tita Cathy Alvaro, Tita Vanji Del Mundo, Josie Ayo, Asiya Kapili, Kat Bailon, Dayan Aquino, Ramon Batino, Jerry Obial, Gina Rivera, Miriam Romaldo, Remy Romualdo, at ang mga kaibigan natin na sina Monching at Bernard Villaluz, Mateo Lee, Inang Dosha Season, Connie Bailon, Gina Cobarubias at Marita Carag. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners. Binanggit natin ang kanilang mga pangalan kanina. Nawa ay patuloy silang ingatan ng Panginoon sa kanilang pagsisilbi. Huwag silang mahawa sa anumang impeksyon ng COVID-19 at patuloy silang magkaroon ng kalakasan sa lahat ng kanilang ginagawa. Proteksyon mo ang kanilang buong pamilya. Ipanalangin natin ang Mansinon Nolasco na maranasan lang ang tibay at kalakasang espiritual sa lahat ng pagsubok. Dalangin natin si Joby Scanian na yung kanyang kapatid na nasa probinsya na nakakulong ay makalaya na. Isama po natin sa panalangin ng isang pamilya na akin pong miniministeryohan sa prayer and devotion group po namin every Sunday night, ang Fuwa Kim family. Sila po ang magkakapatid na Anita, Lucy, Mary, at Gloria, at mga pamangkin na sina Antonio, Cheryl, at Barney, at Fiona. Panalangin natin ang kanilang paglagong espiritual, kaligtasan sa anumang sakit, at probisyon ng Diyos sa kanilang pangailangan bilang isang pamilya. Prayer request po para mula kay Daisy Batas, guidance and provision sa pagbabalik nila sa Muntinlupa, galing Davao. Bukas, February 3, nawa ang kanila pong biyahe ay patnubayan ng Panginoon. Provision din po sa panganak ni Daisy sa darating na Marso. Prayer request mula po kay Ate Chona, ang ating area shepherd sa Kupang. Ang sabi po niya, ang request po niya, spiritual growth sa lahat ng mga kapatid sa Kupang at kasapatan sa pang-araw-araw nilang pangailangan. Ipanalangin din natin ang mabuting kalusugan ni Ate Chona na ngayon po ay nagpapatingin din sa doktor. Prayer request po mula kay Ate Virgie Delco, kaligtasan sa bawat bahagi ng kanyang pamilya, lalo na si Jobert na kung pumasok ay nagbibisikleta. Panalangin natin na magkatrabaho na si Jonah, ang kanyang anak, at patuloy na patnubay ng Panginoon sa mga kamag-anak nila sa probinsya. Ipanalangin natin ang bawat pamilya ng AICA, kaligtasan mula sa sakit ng COVID-19. Panalangin natin na magkaroon ng matatag na hanap buhay ang lahat, patuloy na employment at magandang kalagayan ng negosyo. Ipanalangin din natin ang mga kapatid na naghahanap ng trabaho tulad ni Joanne Acosta. Ipanalangin natin ang prayer request ni Ate Risa Batoon, ang kanilang company, SPI Global, isang BPO company na maging stable para tuloy-tuloy din silang magkaroon ng trabaho. Ipanalangin natin ang prayer request ni Ate Erin Mansinon, yung kanila pong ibinebentang washable face mask ay maubos na at may turn into cash at maging puhunan pa nila sa iba pang negosyo. Ipanalangin natin ang paglagong espiritual ng bawat membro ng AICA, maging
tapat sa pananambahan tuwing linggo, mag-aral ng salita ng Diyos araw-araw, manalangin at makiugnay sa mga kapatiran kahit via online. Panalangin natin ang ating bansa sa mga pangyayari sa kasalukuyang panahon. Yung kaso ng pamamaril sa Tarlac, pagkamatay ni Christine Dacera, yung flight attendant, yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay nawa ay magkaroon ng magandang kaayusan. Panalangin natin ang pagkakaroon ng tamang vaccine para sa COVID-19 sa Pilipinas. Alam naman po natin na ang isyung ito ay mainit na mainit kung saan tayo kukuha ng vaccine at paano ito i-implement. Nawa ay mawala ang takot ng mga tao na kung itong vaccine na ito ay maiturok na sa lahat ay maging maganda at maayos at walang anumang adverse reaction sa mga katawan ng Pilipino. At tayo nga po ay tuluyan ng makaligtas sa COVID-19. Akin pong hiling na ipanalangin natin ang aking mga kaibigan, si Kuya Jing at Ate Cynthia Cervantes, nawa ang patnubay ng Panginoon ay sumakanila. Maiiwas sila sa anumang gawa ng kaaway at gabayan ang bawat anak nila na sila Carlo at Elaine, TJ at Christine, Tonton at Rafi, at mga apo na sila Millie, Marga at Joaquin. Ipanalangin din po natin ang kalang ina, si Nanay Pina. Nawa ang pamilyang ito, Mercado Cervantes, ay patuloy na kalingain ng Diyos anuman nilang mga pangangailangan. Panalangin nating patuloy ang paggaling ni Joyce na aso na nagkaroon po siya ng bukol sa kanyang katawan. At prayer request nga po mula kay Ate Imelda Manalili para sa kanyang asawa na si Kuya Lito, kagalingan mula sa mataas na sugar level at pag-iingat ng Panginoon sa kanyang trabaho bilang isang pulis. Prayer request ni Kuya Jun Mirador, kagalingan sa pagkakasakit ng kanyang mga tuhod. At patuloy nating ipanalangin ang pamilya ni Kuya Jun Mirador, Janet Navoa at Dora Mediana para sa patuloy na paggabay at katapatan ng Diyos sa kanila pong pamilya sa kanilang pangangailangan. Panalangin natin ang pamilya ni Ate Millie Espino, kaaliwa ng pamilya niya sa mother side sa pagkamatay ng kanilang Auntie Jean Virginia Aragones Araneta. Siya po ay ililibing bukas. Prayer request po ni Ate Nol Lee para sa kanyang kalusugan, makontrol po ang kanyang blood sugar at atin din pong isama sa panalangin ng kanyang kuya Mateo. Panalangin po natin si Ate Susan ko, kagalingan sa pananakit ng kanyang tuhod at katawan. Patuloy na panalangin para kay Mami Rax Escobar na 3 beses sa isang linggo, Monday, Wednesday, Friday ay nagda-dialysis, nawa ay makayanan ito ng kanyang katawan, siya ay gumaling sa kanyang mga sugat at patuloy na sumakanya ang kapayapaan at mahimbing na tulog ng galing sa Panginoon. Ipanalangin natin si Imelda Maesa at ang kanyang mga anak na nasa Saipan, nawa ay maayos na ang kanilang papeles upang makapanatili roon. At mula kay Ekong, gabay ng Panginoon sa kanyang mama Carol na makauwi na kapag na-lift na ang community quarantine. At makakuha na siya ng kanyang Australian visa at maisama na siya ni Mama Carol sa Australia. At sila ay magkasama ng mag-ina na manirahan doon. Isama rin natin ang kanyang paboritong kumpanya, G3 Athletic Apparel, na makaahon sa epekto ng pandemya. Prayer request ni Josh Rivera ng Kupang magkaroon ng bagong trabaho. Siya po ay nasa Oman. Mula po kay Doc Rosmin Balbido, prayer request para sa kanyang kapatid na si Sheila na meron pong ovarian cancer. Mula po sa aming pamilya, panalangin po natin ang aking ama, si Agustin Cosare. Meron po siyang COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Gayon din po ang aking kapatid na si Dr. Mimi, na patuloy na mawala ang kanyang pagkahilo at anxiety attack. Panalangin natin ang kapatid na Rodolfo David na na-stroke po. Siya ay patuloy na gumaling kasama ang kanyang anak na si Janine na may bukol.
Patuloy nating ipanalangin ang ating deaf community. Alam natin na sila ay vulnerable sector ng pandemyang ito. Patuloy na provision sa kanilang lahat. Kagalingan para kay Peter Ferrer at Elaine Pineda. Gayon din kay Mary Grace Yanga na na-stroke din at dalangin natin na gumaling ang bigyan siya ng kalakasan ng Panginoon at mawala ang kanyang sakit ng ulo, ng kanyang leeg at ang na-stroke niyang katawan, lalo na ang kanyang left arm at paa. Panalangin natin ang kaibigan ni kapatid na Juby Collado, si Pete Laboy, dahil sa sakit na lung cancer. Mula kay Kuya Henry D. Vinagracia, panalangin para kay Ate Beth na patuloy na kagalingan ng kanyang kaliwang kamay. Prayer request mula kay Ate Presi, prayer kay JB Plaso na patuloy na pagalingin ng Panginoon. Nung nakaraang araw ay nakalabas na siya sa ospital. Ipanalangin natin si Nanay Olive Makatangay, mother ni Ate Beth D. Vinagracia na ngayon ay may karamdaman. Mula kay Pastor Raymond Mahinan, ipanalangin natin si Nanay Rosario Mahinan mula sa pananakit ng binti. At mula kay Ate Beng Mirador, panalangin natin ang kalusugan ni Janet Naboa. Isama natin si Kuya Ray Ruiz sa kanyang dialysis ngayong araw. Ay panalangin natin ang kanyang buong pamilya, si Ate Malu, sa pag-aasikaso sa kanya at maging si Pamela na kanilang anak. Prayer request mula kay Ate Malu, kagalingan ng kanyang mga kapatid, si Monching at Bernard Berlialuz. Panalangin pa rin, prayer request pa rin ni Ate Malu, ang kanyang kaibigan na si Agnes de la Rosa, na kinakitaan ng bukol, nawa maging maganda ang resulta ng exam at pagtingin sa kanya ng mga doktor. Ipanalangin natin ang prayer request ni Kuya Israel Bombasi para sa nalalapit na board exam ng kanyang mga anak, si Michelle K. para sa medical technology exam sa March at Mark Kevin sa electronics and communications engineering sa April. Prayer request ni Ate Marilyn Quinones, si Lerma Pornabe, may bukol sa batok. At prayer request ni Ate Joy Cabaros para sa kanyang mga anak, si Rap, sa review niya at preparasyon sa board exam sa electrical engineering sa April, at para kay Micah sa kanyang application para sa medical school. Patuloy natin ipanalangin ang kapatid na Remy Romualdo at ang kanyang dalawang anak na si Ardos at Artres para kay Kuya Remir, kagalingan para sa kanyang vertigo at persistent ear pressure at ang kanyang pag-aaral sa Bible School. Ingatan din ng Panginoon ang pag-aaral ng kanyang mga anak na sila Ardos at Artres. Prayer request mula kay Ate Eunice Tunjala para sa kanyang sister-in-law, Marivic Baflor, may stage 3 breast cancer. Prayer request po mula kay Ate Nimpa Pahutagana na ang kanyang mga anak ay patuloy na patnubayan ng Panginoon, lalo na po si Jem at si Jel, at proteksyon sa buo nilang pamilya. At patuloy na pagpapala kay Janjan o kay Jaja, at bigyan siya ng maraming talent na makakabigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Prayer request ni kapatid na Christina Cubaco para sa mabuting kalusugan ng kanyang buong pamilya, proteksyon sa COVID-19, at wisdom and provision sa pag-aaral ng kanyang mga anak na sila Princess at Shadrach. Patuloy na rin ipanalangin ang Celebrate Recovery session nila Kuya Ricky sa Silvercrest every Monday, 2 p.m. Panalangin natin si Olive Binasa, sa ating deaf member na na-stroke din po. Patuloy siyang pagalingin ng Panginoon. Panalangin natin ang ministry ng Philippine Bible Society na sila ay magpatuloy ng translation, production, distribution, even giving subsidized scriptures, ang mga funding nila, ang mga staff nila na magkaroon ng mabuting kalusugan. At alam natin na kagamit-gamit ang Philippine Bible Society na mag-distribute ng Bible sa ating bansa at sa iba pang lugar. Panalangin natin ang mga vulnerable sector ng ating lipunan, ang ages 17 and below at ang mga senior citizen,
Hindi pa sila nakakalabas sa mga panahong ito, nawa ay ingatan sila ng Panginoon at kahit sila nasa bahay lang, ay patuloy silang patatagin sa kanilang pananampalataya ng Diyos. Panalangin natin ang ating mga satellite pastors. Pastor Henry Corpus sa Lasam, Cagayan, Pastor Jimboy Bacolongan sa Loon, Bohol. Gayon din ang ating mga missionaries, sila Darwin Mina na nasa Cambodia at Arian Redondo na nasa Thailand. Salamat sa kanilang mga buhay na ipinaglilingkod nila sa Panginoon at marami silang naaabot para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nawa ang kanilang mga pangailangang material at spiritual, emosyonal sa kanilang gawaing ministeryo ay ibigay ng Panginoon. Pagpalain natin ang mga businessman ng AICA, ang kanilang mga hanap buhay na makabangon sa epekto ng lockdown. Panalangin natin ang DL Cervantes Construction Corporation, Presnedi Slaughterhouse, Jojo Jose Print Avenue, Melody Benitez Catering, and Mang Nix Roasters. Patuloy natin paninangin ang sitwasyon ng ating panambahan sa AICA. Ngayon po ay wala pa tayong face-to-face o physical worship. Hindi pa po tayo babalik sa AICA, kaya po ating patuloy na tangkilikin ang ating mga online activities na kapupulutan natin ng paglagong espiritual. Dalangin natin na gamitin ng Diyos ang sitwasyon natin sa pandemya na mapalagana pa ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng dako. Panalangin natin ang ating mga board members sa kanilang mga desisyon sa ikabubuti ng ating simbahan. At ipanalangin natin ang ating mga manggagawa sa iglesia sa AICA na patuloy na nagsisikap na makapaglingkod at may hatid sa atin ang serbisyong espiritual sa bawat pamilya at bawat kapatiran. Sa panguna, of course, ng ating senior pastor, Pastor Jonathan Patadlas, Pastor Buboy Espino, ang inyong lingkod, Pastor Robert Cosare, ang ating mga deaf ministry pastors, Pastora Brenda at Raymond Mahinan, Pastor Rick Bermejo, Pastor Bong Taha and Chona Taha, at ang maging ang kapatid na Jojo Mahinan. Ang ating mga area shepherds, Ate Presi Alcantara, Chona Taha, Pastor George Concepcion, Pastor Eddie Lucas, Ate Carol Abelgas. Si Teacher Gina at ang kanyang mga children's ministry worker na sila Sara at Charmaine sa patuloy na pagtuturo sa mga bata. Ang ating mga youth workers, Paulo Abelgas at Joshua Cosare. Ang ating Celebrate Recovery team, Kuya Ricky at Ate Brenda. Ang ating media team, Mike Ko, Jojo Mahinan at Mikey Bolaño sa patuloy nilang paghahanda ng ating mga online streaming. At patuloy natin pong ipanalangin din ang ating mga admin staff sa pangunguna ni Kuya Henry Divine Gracia, Ate Carol Abelgas, Tatay Johnny Ko, Bong at Chona Taha. Nawa ang bawat isa sa amin ay ingatan ng Panginoon upang patuloy kami makapagsilbi sa bawat kasapi ng AICA at maging iba pang mga tao. Naway kami gawing daluyan ng pagpapala ng Panginoong Diyos. Kung meron pa tayong mga comments o iba pang mga prayer request, Jo, na pahabol ating tunghayan. Ang panalangin po ni Ate Susan ko, prayer po para kay April, kanyang anak, na matanggap sa kanyang ina-applyang work from home job. Amen. Nawa matanggap ni April o matanggap si April sa pinag-applyan niyang trabahong work from home. Mula kay Ekong Gonzaga, prayer ko po na mabakunahan na po ang lahat para magbalik na po sa normal ang takbo ng buhay namin, nating lahat. Amen. Salamat Ekong sa prayer request na yan. Mula kay Bing Biloso, prayer request po na ako'y maging bihasa sa FSL at makapagsilbi sa pamamagitan nito. Yes, by God's grace, Bing, at magpaturo ka kay Jojo para lalo kang maging mahusay sa FSL. Hallelujah. Mula kay Maki, panalangin natin siya at hindi maayos ang kanyang katawan, nawa ay gumaling siya sa kanyang nararamdaman.
Ang mula kay Kuya Israel Bombasi, Pamilya Arsiaga, ang pamilya ni Pastor Ernie Arsiaga ay kalingain ng Panginoon sa pagkamatay ni Pastor Ernie Arsiaga. Ang Pastor Ernie po ay kaibigan kong pastor. Siya po ang tumanggap sa aking pastor nung ako po nagsisimulang gawain sa Muntinlupa noong 1997. Bukas po ang inyong lingkod ay magiging tagapagsalita sa kanyang funeral service sa Evangelical Church of Muntinlupa, alas 7 po ng gabi. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay batiin natin ang ating mga may birthday at wedding anniversary. Noong pong January 31 ay birthday ni Stephen Duenas. Ngayon pong araw, February 2, birthday ni Nanay Candelaria Cuyana at Manilyn Kapili. At sa Friday, February 5, ang ating pong artist na si Mary Chris Bautista ay magdiriwang ng kanyang karawan. At ngayon pong araw ay happy wedding anniversary kila Juan Miguel, Erica, Elaine Torres, JM at Erica. Happy anniversary sa inyong dalawa. Tayo ay saglit na dumulog muli sa Panginoon para sa panalangin sa kanila. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid namin na ito, Stephen, Nanay Candelaria, Manilyn at Mary Chris sa kanila pong kaarawan. Salamat sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain at gawin mong espesyal ang kanilang mga araw na ito. Matanggap nila ang kanilang mga panalangin at tunay na ang naisin ng kanilang mga puso ay kanilang makamit. Salamat dahil bahagi sila ng aming simbahan at hindi mo sila pababayaan. Salamat din kay JM at Erica sa pagdiriwang nila ng kanilang wedding anniversary ngayon. Patuloy mong patibayin ng kanilang pagsasama at kung ano man ang kanilang mga plano at naisin sa buhay ay inyo pong bigyan ng katuparan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. At patuloy pong paalala sa ating lahat sa mga gawain po natin. Bukas po ang ating Zoom prayer meeting with Pastor Jonathan Patadlas, 5 p.m. Ang ating pong Thursday devotion and prayer with Pastor Buboy, alas 3 ng hapon. Friday po naman ay ang ating po Children's Hour with Teacher Sarah and Terdy Espino. Pagdating po ng Sabado, alas 3 ng hapon, ay resume na po ang ating Bible study online at pag-aaralan na po ang Book of Romans at susundan po ito ng alas 5 ng hapon ang ating Worshiping God from the Heart. At pagdating po ng Linggo, ay meron po tayong worship service ng alas 9:30 ng umaga. Susundan po ito ng Sunday School with Teacher Gina Rivera. At sa hapon po ay ang gawain po ng mga kapatid natin na deaf, ang Deaf Community Worship, na susundan po din ng kanilang fellowship and prayer. At syempre po, ang gawain po ng ating Pastor Buboy at Ate Millie, Linggo ng alas 5 ng hapon sa kanila pong FB page. Marami po tayong matutunan sa mag-asawang ito. Muli, paalala po, mga health protocols po natin na dapat sundin araw-araw. Magsuot po tayo ng face mask. At paalala ko po sa mga nagdadrive ng kotse, kung kasama po ninyo ang pamilya, more than one, kailangan po naka-face mask kayong lahat. Kasi po, pag hindi, mahuhuli kayo ng reckless driving. Magsuot din po kayo ng face shield at maghugas lagi po ng kamay at mag-exercise ng physical or social distancing. At kung maaari nga po, ay kung hindi naman kailangan, huwag na tayong lumabas para makaiwas tayo sa virus na ito. Meron pa ba tayo, Jo, na mga comments? Muli, sabi ni Maki Marasigan, thank you, Pastor Robert and Jojo, for the pray for me. Yan.
Si Legna Odelot, we watch. Amen. Praise God. Legna. Salamat. Si Mona Lisa Arienza, praying with us. At sabi ni Ate Brenda Torres, amen and amen. Hallelujah. Salamat Ate Brenda. Si Ate Elaine Pineda ay patuloy nating ipanalangin din. Amen ang sabi niya. Si Ate Cynthia Cervantes, sabi niya, amen. Thank you for joining us, Ate Cynthia. Sabi ni Ate Marilyn Quiñones, amen and amen. Sabi ni kapatid ni Grace Yanga, isang prayer para sa ating lahat. Praise the Lord. At si Ate Nilda rin po, prayer ang sabi niya. Magwakas po tayo sa ating panalangin at tanggapin natin ang benediction ng Panginoon. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito na inyo kaming sinamahan sa aming Partners in Prayer online. Salamat sa mga nakasama ko sa gawain ito. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Ano man ang kalang kalagayan sa buhay, ano man ang kalang ginagawa, mga hinaing at mga pasakit, Panginoon, kayong tumulong sa kanila upang sila ay makaibas dito at sila ay makaligtas. Tulungan mo po sila, bigyan mo sila ng kaaliwalasan ng isip, pusong pinagaling sa anumang karamdaman. At dalangin ko, Panginoon, kung may mga struggles sa pananalap mga kasama ko ngayong sa pananalangin, inyo silang i-provide ng kalang pangailangan. Ibuhos mo ang pagpapala ng langit tulad ng iyong pinangako sa bawat isa. Dalangin ko na merong laging salapi na madudukot upang magbayad ng mga obligasyon na dapat bayaran, kuryente, tubig, pagkain araw-araw, lalo na po ngayon na mahirap at mahalang bilihin. Special namin pinapanalangin ngayong sama-sama ang Ate Brenda Torres. Patuloy mo siyang pagalingin sa kanyang karamdaman, ang mga laboratory test na kanyang ginagawa sa kanya ay maging paborable sa kanyang buhay, walang anumang bagay na masakit o anumang bagay na magbibigay ng kahinaan sa kanyang katawan. Pagalingin mo ang bawat kimaymay ng kanyang kalusugan at tunay, Panginoon, na provide mo ang kanilang pangailangan sa pagpapagamot na ito. Salamat, O Diyos, muli sa mga nakasama ko. Pagpalain mo sila at tunay na ingatan sa laban namin sa pandemyang ito. Pagbuklurin mo at pasiglahin mo at pagandahin mo ang mga relasyon ng bawat pamilyang kasama ko ngayon. Mga nanay, mga tatay ay tunay na magkasundo, ang mga anak at buong pamilya ay magkasundo. At tunay, Panginoon, na maging mga hakbang at mga desisyon sa buhay ay mapanuto at maging maayos ayon sa iyong kalooban. Nawa ang bawat isa ay tumingin sa iyong salita upang maging gabay sa araw-araw. At lagi mong ipadama sa kanila ang iyong presensya na hindi mo sila iiwan o pababayaan man. Pagpalain kayo ng pag-ingatan kayo, pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabab sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang kamay sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan ngayon at magpakailan paman. Amen at amen. Maraming salamat po sa lahat na aking nakasama sa Partners in Prayer. Bilang parting words po, gusto ko pong sabihin, the real focus of this pandemic is not the virus, but the victorious hand of God who is mighty to save. Each day, our goal is to touch one's heart, encourage one's mind, and inspire one's soul. Let us be a blessing to others as we continue helping one another to shine. Para sa pagpapala ay makamit, manalangin po tayong walang palpit. Muli po sa pangalan po ng aking kasama, ang Kuya Jojo Mahinag para sa ating FSL interpreter at ang Pastor Buboy, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. Magsama-sama po tayo sa susunod na Martes. All glory and honor and praise belongs to our God alone. He is always on the throne and He is in control.
Keep safe, obey the authorities, stay healthy, stay at home. God bless us all. Magandang hapon po sa ating lahat.